Magandang gabi po. Anong oras darating si Noemi? Magandang gabi mga kaibigan. At ang ating pag-usapan po sa ngayon ay itong pag tinitingnan ko lahat ng balita lumalabas, nalilihis na po ang lahat. Ang dapat na direksyon ng patunguhan natin, tumbukin natin kung sino ang pinaka-mastermind sa pinakabagong problema. Kaya lang, sa ganitong sistema, yung mga taong guilty ay magaling mag-agenda. Yung ginagawa ay nagbabayad ng ibang tao para gumawa ng senaryo para mawala sa isipan ng mga Pilipino ang napaka-importanting usapin na kung gusto ng Pilipino ay ikulong! Mga kurakot! Ikulong na yan! Mga kurakot! Ikulong na yan! Nakakaasar naman ito. Meron kang meron kang dating senador na Trillanes na papagamit. Ang tanong ko, sino yung talagang financier mo sa lahat ng ginagawa mo, Mr. Trillanes? Tanong lang yan. Siguro naman, hindi naman masama sumagot. Kasi ang reklamo ni Sinasampa, paulit-ulit eh. Nakakasawa. Wala ka nang ibang sinasampa reklamo, si Bonggol at saka Duterte. Bakit ayaw makasuhan si Romualdez? Ayaw makasuhan si BBM? Ayaw makasuhan yung mga kurakot, si Saldi? Ayaw makasuhan yung mga ibang mga nagnanakaw dyan? Ayaw makasuhan si Chis Escudero? Ayaw makasuhan si Joel Villanueva? Wala ka talagang kwentang tao, Katrillanes. Alam mo, sumikat ka na sana nung araw kung hindi ka ganun eh. Papagamit ka. Yan ang gali mo na kunwari ay magsalita ka, with honor ka pa kung magsalita, but you are nothing but another shit. Ganito yung ito lang, gano'n lang po kasimple ito. Paano ka maniniwala sa kanyang kaso pa ulit-ulit? Tapos daw kinargahan. Tapos sabihin niya, kasuhan niyang tao base sa halaga ng kontrata. Ikaw ba, Trillanes, hindi ka ba naging naglalaban noon sa Okod Mutiny? Sinong kalaban mo? Sinong tinuturo mong kurakot noon? Ngayon, ang sentimiento mo, talagang be-all mo ay parang mamamatay ka kapag hindi mo mapakulong si Duterte at si Bongo. Ulit-ulit naman, sino bang financier mo? Para matanggal na naman sa mata ng tao ang talagang culprit sa nakawan sa baha dito ay si Bongbong Marcos, si Romualdez, si Saldico. Bakit paliwala lang sa'yo yung lumayas yung sa Saldico? Saan mas malaki? Nagsasabi ka, kasuhan ko sila, Trillanes, si Bongo, sa Duterte, 7 billion na ipo nila. Ang premise ng iyong kaso ay dahil lumaki nakakuha ng malaking kontrata. Hindi mo tinitingnan kung ang kontrata ay nagawa o hindi. Hindi mo tinitingnan. Parang wala ka, parang bulag ka lang kung ano nangyari sa flood control. Dati ko nang tinatanong hanggat na ngayon, hindi mo sinasagot. Lumitaw na ngayon mga iniimbita ko ngayon yung mga kulto ni Trillanes. Tirahin nyo na naman ako dito ngayon. Gusto ko, tirahin nyo ako ngayon. Sagutin mo, Trillanes, saan ka kumuha ng pamasahe papunta sa Diheg? Alam ko naman, wala ka na trabaho eh. Sino nagbibigay sa iyo? Anong official designation mo doon? Hindi naman member ang Pilipinas ng ICC. Bakit ka nandun? Anong papel mo doon? Alam mo, ang problema sa iyo
selective ka rin eh. Selective fight. Siniselect mo lang yung gusto mo yung laban. Ang hindi mo gusto laban na pipiliin. Kaya nag-away kayo ni Enrile noon, naalala ko. Ikaw ang panahon ni Noynoy, ikaw ang mag-back channeling, kumakausap ka sa China. Ikaw pala maka-China eh. Ikaw pala yung laging nakipagkutsaban sa China. Sa panahon na yon, hindi pa nagtayo yung mga isla-isla ng China. Ulit-ulit ang kaso niya. Noon, sinampa. Tapos sa DOJ sinampa. Kasi si Samuel Martires, si Elsa yung ombudsman. Ngayon sinampa naman ulit, paulit-ulit. Ang premise ng kaso mo, bawal ang kumuha ng mga malaki amount na kontrata. Ang hinahanap ko doon, Trillanes, paulit-ulit mo na kwento. Ang base po paulit-ulit ng akusasyon mo ay dahil kumamal sa 7 billion na kontrata. Ang hinahanap ng bayan, yung kontrata ba ay hindi ginawa? Substandard ba? Wala kang i-explain. Yan ang hinahanap namin. Paulit-ulit ka lang. Sino bang nagpipinan sa'yo? Pakinggan natin si Trillanes. Pakinggan natin kung anong mga pinaggagawa niya. Tapos, binibira niya si Bongo. Pakinggan din natin si Bongo. Ang sa akin lang dito, Trillanes, hinahamon kita, ipakita mo ang iyong complaint para mabasa namin. Para makriticize namin. Ang problema, ikaw lang nagkikwento. Hindi mo naman pinapakita yung kwento mo eh. Nagreklamo mo. O yan. Pakinggan natin itong pag-file niya ng kaso. Former Senator Antonio Trillanes IV files plunder and several other criminal complaints against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo. Trillanes lodges the complaints against Duterte, Go, and two of the senator's relatives before the Office of the Ombudsman on Tuesday, October 21. The complaints were filed over the alleged funneling of nearly 7 billion pesos worth of government infrastructure projects to firms owned by Go's family. The complaint cites possible violations of the plunder law, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Trillanes is accusing the two of awarding billions of pesos worth of infrastructure projects to two firms. These include CLTG Builders, owned by Go's father, and Alfredo Builders, owned by the senator's brother. Ano ang kaso dyan kung nakakontrata? Ang hinahanap ko, may nanakaw ba? Ang kontrata ba ay hindi ginawa? Bubo ka talaga. Ito lang premier kita ko, sobrang bubo eh. Former senator alleges that both firms cornered approximately 6.95 billion pesos in government infrastructure projects from 2016 to the present. He says this consists of over 200 projects, mostly in Davao region. Revised and updated. According to Trillanes, the two had been committing these acts since Duterte's tenure. Saan ka kamukha ng pera? Ang laki-laki ng gastos dyan. 100,000 lang, mayroon ginastos sa mga papel pa lang. Grabe ka. As mayor of Davao City until his presidency. Trillanes likewise claims that over 816 million pesos of these contracts were secured through a joint venture between CLTG Builders and St. Gerard Construction. St. Gerard is a company owned by the Discaya family who are now in hot water for their alleged involvement in flood control corruption. Ang premise niya, basta ka nang karoon ng kontrata, ikaw ay corrupt na. Tama ba yan ang premise mo? Ang hinahanap ko dyan, magbigay ka nga ng kopya ng reklamo para basahin namin. Ikaw lang nagkwento. Ang hinahanap ko, magkano ang kinita ni Bongo at ni Duterte sa mga proyekto niya, magkano kinita ng kapatid niya at tatay niya, magkano kinita ng Discaya. Yan ang gusto ko malaman. Hindi yan malaki ang kontrata. Si Sandro Marcos nga, laki ng kontrata, hindi mo kini-question. Si BBM, hindi mo kini-question. Si Tambalos, hindi mo kini-question. Si Saldico, narinig mo na yung Marines nagsasabi, may billion. Hindi ka malang umimik. Gago ka ba? Ay, nako. Sasayang lang oras ng mga tao dyan. Kakatingin sa iyong iyong mga ginawa.
binabayaran ng gobyerno ang sweldo mga ombudsman, babasa ng reklamo mo, walang laman. Tandaan mo ang reklamo na dapat plunder ay dapat binulsa, hindi yung nagkaroon ka lang ng kontrata, plunder na. Hindi ko maisip saan ba kumuha ito ng ano? Saan ba kumuha ito ng kanyang utak? Pakinggan natin si Bongo, may sagot siya. Sabi niya, tumatahol ka. Aaso pala si Trillanes. While in response to the charges, Go says Trillanes is barking at the wrong tree. To Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Kita mo na, nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Huwag kang magbalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Ang issue po, paano papanagutin si Romualdez? Paano papanagutin si BBM? Paano papanagutin si Saldico? Yan ang pinakamalaki dyan. Tapos, yung mga lahat ng kontraktor na yan, lahatin mo na. Ipasauli na sa kanilang kita. Ay, kailangan mo sila himukin na magiging testigo kasi ang kontraktor lamang ang may ebidensya laban sa mga politiko na kumukuha ng pera sa kanila. Seek the truth, not the script, not the playbook. Yan. Hinahamon ka na ngayon ni Bongo pero asar na asar si Bongo. Paano ito? Ang hamon na sa iyo, Trillanes, ay, number 1, ipakita mo, patunayan mo na hindi po kayo asong ulol. Patunayan mo na hindi ka ginamit at binayaran ni Saldico. Patunayan mo na hindi ka binayaran ni Romualdez. Patunayan mo rin na hindi ka binayaran ni BBM. But my problem is, nililihis mong istorya, gumagawa ka ng senaryo para ang mata ng tao ay mawala kay Romualdez, kay Saldico. Yun lamang po ang takay nito, wala nang iba. Hinahamon kita, Trillanes, ilabas mo, isa-isa. Bigyan mo ako ng kopya ng reklamo mo para ma-analyze natin. Kwento ko lang ng kwento. Hindi po yung ibig sabihin dahil may kontrata ay guilty ka na. Kailangan ipakita mo yung kontrata na may nawala ba, bibinulsa ba? Ito, nakita ko na yung isang kulto ni Trililing, si Al Aronstein Lacona. Salamat naman, sabi niya, luslus na kalbo. Kalbo naman talaga ako. Ba't mo ko tawagin na luslus kalbo? Wala ka bang argumento? Ang tanong lamang dito, kulto ni Trililing na si Lacona, ay ipakita naman ang reklamo niya para malaman namin ano bang reklamo niya. Reklamo ba yung nagkaroon ng kontrata? Reklamuhan mo. Ang hinahanap dyan, ang kontrata ba ginawa o hindi? Mga ghost projects, yan ang hanapin natin. Mali ang premise mo eh. Hindi ko alam kung ano tong, ay nako. Yun. Sa lang, intindido na lang natin to kasi siyempre, it's a dying breed na eh. Dying cause na to kay Trillanes eh. Wala na to. Princess, si Tatay Digong, napapatapon na niya sa ibang lugar. Ano pang habol niya? John Jaime Monselia Mediavillo. Ay nako, Toto Kausing. Dati naniniwala ako huwag ka na maniwala sa akin. Hindi ko kailangan ng pagpaniwala mo. Yung mga kampo ni Trillanes, hindi ko kailangan ng paniwala. Yung mga kulto ni Trillanes. Bakit ako matutuwa sa inyo mga salita? Kayo mga bubo eh. Hindi kayo magiging pag-asa ng bayan. Tagasira kayo ng bayan. Yung mga ganong mentalidad, ganong utak. Pasensya na kayo ha. Amel Montitalib, gusto ko rin ang AFP at PNP dahil nababayaran din mga opisyal. Adolfo Soliman,
nasa dokumento natural na isubmit niya kung magkano nakurakot nila. Asan nga? Kabobo naman to Trillanes. Asan nga? Ang hinahanap natin magkano na iwan na wala. Ang kontrata ay kontrata. Hindi ibig sabihin na may kontrata, may nakanakaw na. Kabubuhan! Ang argumento mo dahil si Duterte ganun presidente, bakit? Si Bongbong Marcos, hindi mo kasuhan. Sa mga paborito niya kontraktor, nagkaroon ng kontrata. Pareho ang argumento mo, ganun. Pinapahiya mong PMA sa ginagawa mong yan eh. Princess, tama po sila, may nagpondo. May nagpondo talaga dyan. Kung sino man nagpondo dyan, ang alam ko nagpondo dyan si BBM, si Lisa Marcos. Tumakbo siya sa Caloocan. Ang alam ko dyan, ay sinuportahan ko pa naman yan eh. Pang alam ko dyan, tumakbo sa Caloocan dahil ayaw na tumakbo kasi hindi naman siya mananalo pagka-senador. Pero dyan, may kapalit yun para hindi na siya tumira laban kay BBM. May kapalit yun kay Lisa nang galing. Amil Muti Talib. Assalamualaikum. Alaikum assalam. Engineer Totski, dami pera ng mga tulisan ng mga politiko. Sigurado ko maraming pera ito kasi nakagastos sa pupunta pa sa Diheg. So Brent Santos, good evening, Doc Toto. El Defonso, Amores, Doc Trililing does not deserve a space in your blog. Hindi, naasar lang ako dito eh. Kaya kwento para tabunan yung agawin ng atensyon ng Pilipino sa kanyang reklamo na hindi naman niya pinapakita sa publiko. Ilatag mo, i-post mo para i-criticize kung reklamo mo kung tama o hindi. Titingnan natin. Kung maganda yan, susuportahan kita. Pangako ko yan. Norberto Kembao, kung panahon ni Duterte, hindi natakot si Trillanes, matapang talaga. Matapang. Kunwari lalagyan. Ang kinagalit niya kay Duterte, niligawan niya si Duterte maging vice president siya ni Duterte. Hindi nagkatuluyan. Nagalit. Ang kinuha ni Duterte na vice president niya si Alan Peter Cayetano. Hindi nga nagalit si Bongbong Marcos na hindi kinuha. Di ba? Pagkatapos ng election, number 2 si Bongbong Marcos sa pagka-vice president. Lilia Fortuna, si Dilimaw, silang dalawa talaga ang matindi, ang galit. Walang problema yung galit na yan. May karapatan kayo magalit yan. Ang sa akin lang, suportahan naman ninyo. Huwag nyo kaming guyuin mga Pilipino. Ilabas nyo yung ebidensya ng mga kaso nyo. Ganun lang kasimple. Pag nilabas mo dyan, ako pagkakaso dyan. Tutulungan kita dyan. Chrissy Brooks, Mr. Chair. Kaayo ang pinanser, pera ng bayan. Ang problema dyan, pera ng tao. Napunta sa inyo. Merna Habata, wala nang ginagawa si Trilling. Kulang na lang sa pansin. So may ADHD siya, attention deficit. Regine Ford, Chrissy Brooks, watching on Canada. Okay, maraming salamat sa mga taga-Canada na Pilipino. Mirna Habato, si Risa, yung financier Trilling. Si Risa naman, isa pa itong hipokrita. Nabisto siya ni Anthony Taberna na may 3 billion na budget insertion sa 2025 election. Kaya pala, tinabunan niya kuno walang blanco ang Bicameral Conference Committee report. Paano niya nalaman? Hindi naman siya pumirma. Nung klase itong... Tapos, may 700 million siya na flood insertion, flood control project insertion. Galit na galit siya nung nabisto ni Anthony Taberna. Si Octavio sa Hive. Of course, ang bangag ng pondo, halata naman siya Bernard Magtibay, DPWH only 22 PH classroom finished so far in 2025. Trabaho ng DPWH sa mga classrooms. Nelson Laher, sigurado na mga nagnanakaw na politiko ang pinansyer ni Trilling. Mark Tayag, di yan maglalakas loob kung walang pera. Totoo lang. Ay,
ROTV, Dr. Toto, aso nila ni si Trillanes ang may hawak, sabi pa nga ni ano eh. Sabi niya ano, binanatan niya si Meow Meow, si Congressman Meow Meow. Sagot ni Meow Meow naman, talo kasi ang aw-aw mo eh. Regina Idusma, correct, tahol lang tahol, wala namang kinakahulan, wala namang naniwala sa kanya. Akalain mo ako taga-media ako dati. Pagka gano'n na maraming media kumukover, may pera siyang binibigay sa media. Kaya maraming kumukover sa kanya. Saan siya kumuha ng pera pambigay sa media para siya ikukoveran sa pagsampa ng kaso niya sa ombudsman? Si Marlito Hanaso, good job sir, niligaw lang nila ang kaso. Pipito Bato, idol namin Toto Tirador. Ngayon Princess, kaya walang nang nangyari. Nililigaw dapat may kasuhan, makulong na natin si Saldi ko. Nakasibat. Hindi naman lalaman kung paano mahuli. Ay nako. Dagdagan pa na lagyan ng smoke screen para yung atensyon ng tao agawin. Ano sabi na ang kontrata, alam mo naman Mampayra, pag kontrata hindi pa natin alam kung masama ang kontrata o hindi. Magiging masama 'yan kung kinurakot ang kontrata. Ang problema kaso dahil nakakaroon ng kontrata, ipakita mo nga sa amin ang iyong reklamo. Ang problema, ikaw lang nakakaalam ng reklamo mo eh. Kaya hindi kami makapagsabi kung tutulungan namin yan o hindi. Paulit-ulit lang naman. Sabi ni Bungo, paulit-ulit. Sinampa mo nung una, hanggang ngayon sinasampa mo pa rin. Kaya nakita ko revised and updated. How many times has it been revised? And how many times has it been updated? So Edgar Nacion, Dr. Todo, good evening po. Princess, salamat na attorney. Alam po nasa tama ang kayo. Hindi po perfecto si Tatay Digong. Hindi, okay lang yan. Dapat papanagutin sila ni Digong. Sila ni Bongo kung may katotohanan ng reklamo. Ang problema I cannot be convinced kung paano nagiging masama yung makakuha ka ng kontrata. At kung sasabihin niya na nagkaroon ng kontrata yung kapatid ni Bongo, paano? Dapat ilatag mo kung paano. Bakit hindi mo kakasuhan din si Villar na nagkaroon ng kontrata ang kanyang pinsan? Hindi mo kakasuhan si Saldico na siya mismo kontraktor. Yung kapatid niya kontraktor. Ba't di mo kakasuhan kasi kapwa mo Bicolano? Anong klase ka? Ba't di mo kasuhan si Congressman Momo na minumo niyang pera ng DPWH? Hindi mo kakasuhan yung kaibigan mo si Johnny Pimentel. Inubos niya ng pera para sa Surigao. Sino lang ang congressman dito na merong 1 billion na parkingan? Wala nang iba, si Johnny Pimentel lang. Tapos ang sports car niya, 1 million mahigit. 1 billion mahigit pala. 1 billion ang kanyang garahe. 1 billion din mahigit ang nakalagay na sports car sa loob. Grabe. Saan nyo kinuha niya, Mr. Pimentel? Huwag niyo sabihin sa akin na kay Trillanes nyo kinuha yan. Magkano binibigay nyo kay Trillanes? Bakit hindi niya kayo binibira ni Trillanes? Marlito Hanosam, manggulo lang yung Trilling. Arlanel, bot-bot yung mga DDS. Bahala ka. Ang DDS mas matalino pa sa iyo. Joboy, Francisco, Reza at BBM, Lisa at Tamba. Joboy, pinakamayaman na daw na congressman sa Quezon ngayon. Wala nang iba kundi si JJ Suarez. Talo pa niya si Arrogancia. Tapos pinakamayanang naging gobernador diyan, yung asawa ni Ronel Tan. Yung regional director ng DPWH sa Ilocos. Yung asawa niya si Helen Tan. Isa rin niyang kurakot numero 1. Backspot TV. Baka si Diskaya. Baka nagbibigay, si Diskaya nakakuha ng kontrata sa DPWH tapos
pinasapasabkon sa ama ni Bongo, ay kahit na pinasabkon kung nagawa ang kontrata, ganun na kasimple yan. Di ba? Pero sa akin dito is, Hello! hindi lang sila ang nasa sitwasyon. 5 years old. My name is Reese Haven. Yes. You're already 5 years old. Okay? Okay. I'm a kinder. A kindergarten school. So anyway, BBS Las Vegas, malapit na matapos ang termino. Yes, a Chinese. The Chinese school. Chinese school. Arlan Nali. Sa akin lang dito, wala naman akong problema kung may kontrata kayo. Number one, dapat tama rin si Trillanes na walang conflict of interest. But the problem with that argument, Trillanes, is this. Bakit sila lang tinitira mo? Ang dami-daming may mga conflict of interest. Ba't hindi mo tinitira si Bongo ng tama? Tinitira mo lang dahil may kontrata. Dahil kapatid niya. O ngayon, paano nangungontrata? Hindi mo alam kung paano. Alamin mo, ipakita mo kung paano nangontrata. At tapos, bakit mo hindi titirahin si Villar? Paano nangontrata ang kanyang pinsang buo? Hindi mo titirahin si Saldico, ang kanyang kapatid na Highton Construction, na si Christopher Kitoko ay nangungontrata. Pare-pareho lang kayo. Alam mo, sa totoo lang, napakaliit lang Bicol. Pero tataka ko sa Bicol ang masyadong maraming mga korap. Si Ebasco, inubos na lahat ng mga proyekto dyan sa Bicol at saka sa ibang lugar. Akalain mo yung SunWest Corporation hanggat sa panahon ni Duterte, panahon ni Gloria, kumita na. Matindi talaga pag panahon ni Duterte, sip-sip din siya. Kumita siya sa laptop contract, 2 billion. Kumita rin siya sa Parmali, 2 billion din. Grabe. Pagkatapos, nung hindi na si Duterte presidente, tumalon ng barko. Dito naman siya kay Bongbong Marcos, saka kay Romualdez. Yan ang mga gusto ni Trilling. Hindi niya binabanatan. Matindi talaga si Trilling talaga. Kaya nga, Trillanes, baguhin mo naman style mo para magkaroon ka naman ng reputasyon. So, Lori Camasis, hindi kababayan attorney, baliw nga siya eh. Nelson Laher, solid Duterte kami kasi marami kaming gumanda ang buhay. So, Andrea nga, matagal nang gusto magkakaso ni Trillanes. Regine Ford, stay healthy po. Attorney Kausing, Diyos A, sa totoo lang, di ka makakuha ng big project na government kung wala kang backer. O yun. Talagang totoo naman yan. Kaya dapat baguhin natin. Tanggalin na natin ang backer system. Kaya nga hindi ako gumagawa ng construction firm kasi hindi ako makakakuha ng kontrata, wala akong kapital. Ang kapital ko lang, kagalingan ko bilang engineer. BBS Las Vegas, Arlan Neil, madaling magsabi na kurap si Bongo kahit na paratang lang banggit, hindi mo sasabihin yan. Kailangan ipakita mo, Trillanes. Isa-isahin mo, ilatag mo. Kung ano ba talaga, hindi po dahilan yung kontrata na nakuha para sabihin mo na pakakurap niya. Kundi, masasabi mo lang may conflict of interest at binigyan niya ng, at ang dami naman dyan, kaibigan, si Chis Escudero, o si Lawrence Lobiano ang contractor na nag-donate sa kanya, bakit hindi mo tinitira yan? Si Joel Villanueva, meron siyang angel corporal na magandang babae. Pero sabi niya sa Jesus Lord Rally, hindi daw totoo yun. So, yan po ang mga tirahin mo, Mr. Trillanes. Pakita mo yung mga ebidensya. Hindi na claim-claim. Ang amount ng contract is not a proof of corruption. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo, Trillanes. Ayusin mo yan. Tutulungan kita kung makita ko yung mo. I-publish mo yung reklamo mo. Tingnan ko kung may katotoran. Si Trippy Mercader, magkano binayad sa iyo ni Trilling at grabe naman galit mo kay attorney. Yun. Hayaan mo sila. Wala na ako magagawa diyan sa kanila. Ang mga nagagalit sa akin yung mga kalaban ng bayan. Ayaw umasinsyong bayan. Gusto lang umasinso yung kulto ni Trilling. Sige, magandang gabi po. Kain muna tayo.